Papa-check up nga ulit namin ang baby namin dahil hanggang ngayon nga ay hindi pa rin nawawala ang ubo niya. Wala naman siyang sipon, kaso nga lang yung ubo niya ay meron ng amplema dahil kapag umuubo nga siya ay pumuputok na. Ang mahirap pa nga nito, tuwing madaling araw nga siya inuubo, kaya ayun, palagi nga kaming puyat. Wala nga din akong pinapainom sa kanyang gamot para sa ubo dahil hindi pa naman marunong maglabas ng plema ang baby. Ako nga lang sana mag-isa magpapa-check up sa kanya dahil may trabaho nga ang asawa ko at isasama na nga lang niya ang toddler ko sa trabaho niya. Tama naman, umuwi ang panganay ko dahil wala pala daw silang pasok. Kaya ayun, meron nga ako makakasama at siya na nga lang ang sinama ko. Sa mga nagtatanong nga kung pinapaliguan ko pa din ang baby ko kahit may ubot sipon, pinapaliguan ko din siya basta wala lang siyang sinat o kaya walang lagnat. Dahil nga malamig na ang panahon ngayon, usong-uso na talaga ang ubot sipon, pati nga ako ay sinisipon at inuubo na rin at pati na nga din yung toddler ko. Pagkatapos namin gumaya, ay umalis na nga din kami at nauna ngang umalis ang asawa ko dahil nakamotor nga sila. Tapos kami nga ng panganay ko ay naglakad kaya paiyak na nga ako kanina dahil akala ko talaga ay hahanapan kami ng asawa ko ng tricycle. Pero nakasakay din naman kami kaagad at pagdating nga namin dito sa clinic ay wala pa ang doktor at naghintay pa nga din kami dahil maaga nga kaming nakarating. Nagulat pa nga ako kanina sa assistant dahil sabi nga niya 5.7 na nga kaagad si baby kaya pinaulit ko nga at pinatingin ko nga ulit ng ayos at yun nga nagkamali pala siya ng tingin. At 4.7 nga lang si baby. Nagtataka talaga ako dahil nung huli namin pa-check up ay 4.3 lang siya tapos biglang 5.7 na kaagad. At eto nga habang nag-aantay sa pedya ay nilalaro ko nga muna siya pero maya-maya lang ay dumating na nga din ang pedya kaya chinek na nga siya. Advice nga sa akin ng pedya ay dapat daw mataas ang una ni baby para nga daw hindi mahirapan huminga. At kapag susuka nga daw ay dapat daw ay patagali din ang baby na siya ko namang ginagawa talaga. At dahil may ubot sipon din ako ay dapat daw palagi ako naka-face mask. Tinanungan lang niya ako kung ano daw pinapainom ko sa sipon. Sabi ko nga ay Dysodrin pero kapag wala na naman daw sipon ay wag ko na daw painumin. Niresetahan nga lang niya ako ng antibiotic at 7 days nga mag-a-antibiotic si baby. Sabi nga din ng pedya ay bawal pa daw painumin ng gamot sa ubo ang baby dahil hindi pa nga daw marunong maglabas ng plema. Meron na nga din silang tindang gamot kaya sa kanila na lang ako bumili. Pagkatapos ng check-up ay kumain nga lang kami ng panganay ko at umuwi na nga din kami. Pagkadating nga sa bahay, meron na naman akong parcel kaya ito at ina-unwrap ko nga muna. Nag-order na nga ako ng curtain rod dahil nabali na nga yung curtain rod ko. Tapos sa kwarto naman ay PVC nga yung ginagamit ko. Akala ko nga nung una ay maliit ang nabili ko at hindi magkakasya dito sa bintana pero na-extend pala siya. Tapos maya-maya nga lang ay nagising na nga itong baby ko kaya pinadede ko muna dahil paiinumin ko na nga siya ng gamot. 3 beses kasi siya paiinumin ng antibiotic sa isang araw at mag-aalauna na nga ng mga oras na yan. Sa pag-nebulizer naman ay every 8 hours nga ang sabi sa akin ng pedya.